nagtatrabaho kayo ng gusto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry. Alas 8 na ng gabi. Pero itong si PRRD, hindi yata umalis, parang ayaw. Gusto niyan tapusin hanggang magdamag. Napakatindi. Ito ang ating dating Pangulo. Ito, pakinggan natin ang kanilang pagtatalo ni Hontiveros. Kaya nang humusga kung sino dyan ang mas matalino sa kanila. O sino ang mas magaling. Kasi mayroon talaga magpagaling-galingan na hindi naman kaya sa kanyang utak. Senator Hontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Kasi galing ako sa baba. Salamat Class kayo, three Mr. ako. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya, ng ma'am, seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos man, Salamat kayo, wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Paano ito ngayon? Anong mangyari dito na si Hontiveros ayaw ng bastos at ayaw ng walang hiya? Ito naman si Duterte ay talagang sinasabi niya, siya walang hiya, siya rin ang bastos. Kung hindi siya bastos at walang hiya, hindi na siya dumating sa punto na maging isang presidente. Kaya yan talaga yung karakter ng ating former president. Hindi lang ito kayang tanggapin ni Hontiveros kasi diyan pa lang ay talo na siya. Kaya gusto niya, kasi siya ngayon nandyan sa kapangyarihan at nasa pwesto, kaya gusto niyang pairali na sila ang tama. Yun ang mali, Ma'am Hontiveros. Gili na po natin yung pagsisira at paninira sa mga Hindi ba institusyon. paninira, ma'am? Because we need, Sinasabi ko, para sabihin kulang. pero may nasabi Hindi rin nila kasalanan. may Ang nasabi ideya rin talaga hindi kulang inutil. ng tao, Pero- kulang ng organization. Pero I Yes, heard yes. the term, Mr. Chair, You have halos to have, inutil. Mr. President, tao, pati pondo there ng pera. There are ways na i-strengthen ang PIDEA na hindi natin sinasabing Hindi mo dala sa halos istorya yan dito. inutil. Actually, okay. No. Excuse me, Mr. Chair. Sige. Miyembro po ako ng committee ito, ng subcommittee at ng Senado. So, I am just making an interjection. Yes. Pag nagkapanahon akong uli na magtakbo ako ng mayor, maminos-minos talaga lang, I will do the same thing again and again and again. Yan, wow ha. Ayaw talaga magpaawat itong si PRD. Kahit ito ay kasuhan pa, kahit ito ipakulong pa ito. Basta pag nandyan daw ang duga, ayaw niya. Galit talaga siya sa duga. Alam naman natin lahat kung bakit siya ay galit, mga ka-people, di ba? Basta nandyan yung droga. Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, I believe we've given the proper leeway and respect to the former president. Hindi po ito midnight COVID briefing, and I hope we can stay on track. Hindi po natin pinag-uusapan kung mali ang droga,
pinag-uusapan po natin kung yung polisiya, naging polisiya nyo. Mr. tungkol Chair, doon. if I may. Salamat Sige, kayo, it's Mr. Chair. actually the turn of Senator Bato, and let's give him 10 minutes of uninterrupted time to ask questions. Sige, Okay, sandali mo naman. Before my time starts, Mr. President, Mr. Chairman. May I just be clear on this? Yung ano yung lumalabas sa karakter ko, yung policy ko, yun na yung experience ko, kaya lumalabas yung sa utak ko, pati bunganga ko. Yun na yung galit ko. Galit talaga ako sa droga, sasabihin ko sa inyo. Mainit ako. Thank you. Thank you, Mr. President. Lahat tayo, we are all the product of our own experiences. Tama. Sige, Senator Bato, you have the floor. Yeah, thank you, Mr. Chair. I just would like to remind our colleagues, Mr. Chair, if I may, that we invited the former president to listen to him. Sana kung magsalita siya, bigyan na naman natin ng time dahil pumunta siya dito eh. Si Senator De Lima kanina, haba-haba ng sinasabi. I never interrupted her. Kahit ano sinasabi ng mahaba. But, itong ating nag-raise pa nga ng hand yan. Kaya ito talaga si Senador Bato, former PNP chief. Kay Duterte talaga ito kumakampi or kakampi. Kasi alam naman niya na kung wala si Duterte, wala siya ngayon sa posisyon na yan at hindi din masyadong matunog yung pagkabato. Kasi gusto niya magsalita. Sana, hintayin natin matapos. Huwag natin i-interrupt, Mr. Chair. Yun lang po. Nagpapalabas na ako ng aking observation. Salamat sa Senator, pero yun, nasabi ko na rin, nalabas ko na yung galit ko. It's really a rage dito sa anak lang rin ako ng mahirap eh. Kaput. Dumating kami ng Davao na we have to hack. Puro kahoy pa yan. We have to clear the forest para makapusto kami. Kaya dumaan ako dyan sa yung boulevard na yan. You'll be familiar because you're from Mindanao. Diyan kami nakatira sa nagkarinderya ang nanay ko noon nung dumating kami sa kaya nakita ko yung hirap ng lalo na sabi ko yung nanay na lumabas nagtrabaho padala ng pera, tapos yung pera niya nandoon sa droga. Thank you, sir. I'm sorry, but tapos na ako. Nailabas ko na. Sige. Yeah. Salamat. Hindi na ako magano. Thank you. Ito for the information, si Colonel. Ito ipaalala natin sa lahat ng mga viewers natin ngayon at sa ating mga supporters na baka kayo magtaka na ang ating video ay talon na talon kasi ang kinukuha natin dito ay yung mga highlights lang ng Senate hearing nung pinag-atinan o umatin si ating former president. Kaya yung mga highlights lang kinukuha natin at binigyan nating reaksyon kung hindi man natin nagustuhan yung mga katanungan o sagot. Siyempre yun ang ating titirahin. Kaya po panoorin lang natin ang video hanggang matapos po ang ating live. Pwede tayo magkomento dyan para mapag-usapan natin lahat ng inyong mga kagustuhan, mga ka-people. Colonel Grijaldo. Ayan. Ngayon, ang Davao, ngayon, taga-Davao ko man. Taga-Davao kayo lahat. Kayo mga general, dumaan doon. Good time na. Peaceful na. Walang gulo. Walang pickpocket. Pero, hanggang dyan lang. Kalimutan na ng tao yan because sa bagay naman trabaho mo yan eh.
tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero, yung dapat lang malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging talagang presidente, dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Wala akong bagong kotse. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Talaga nagpasa. Dinibdib ko talaga ang trabaho ko para sa bayan ko. Ayaw ko maging hero. Kasi kayong lahat ng mga chief of police dumaan sa Davao. And I would like to take this opportunity with the permission of the chairman that I would like to thank you, Mr. President, for your war on drugs. If there was no war on drugs, there is no Senator Bato. Maraming salamat po doon sa opportunity na binigyan mo sa akin na maging chief PNP. At ako'y naging senador ngayon dahil doon sa war on drugs. Maraming salamat. At ako kung nakikinig yung PNP, pati yung patuloy ninyo yan at magtrabaho kayo ng husto kasi ang droga talagang talamak. Kawawa ang Pilipino Ayan, ito yung mahirap at napakatinding salita na binitiwan ni PRD. Kung mayroon na mga PNP niya ngayon nakinig dito, siyempre, idaan sa kanilang head or official or PNP chief na dapat pagpatrabahuin itong lahat ng mga PNP kasi talamak daw ang droga. Totoo ba ito? Talamak naman. Kaya nga, gusto ni PRD na magtrabaho itong mga PNP na hindi nagtatrabaho. Pero yung nagtatrabaho, okay, steady na yun. Anong tawag dyan sa Tagalog? Patapol-tapol? Patamad-tamaran kayo niya. Trabaho kayo ng gusto, alam ninyo na ang droga talamak. Kaya kayong mga presinto, yung area of jurisdiction mo, pag mandyan pa yung droga, umalis ka. Kung chief of police ka ng syudad, pag may droga at hindi mo kayang pumatay, takot kang mamatay, putang ina, umalis ka dyan sa trabaho mo. Sorry for the... Ayan! Thank you, Mr. President. I think, Mr. Chairman, medyo mahaba na yung time ng ating... Yes, alam ko. Alam gusto ko. na siyang magpahinga. Thank you. If the president can still stay a little longer, okay lang, sir? For a couple more minutes? I am at your disposal, Sige ba? sir. Okay, sige. Ako magsabi ninyo hanggang bukas tayo dito. Okay lang. Wala akong magawa. Actually, dapat Senator Bato, nag-apologize tayo kay President for starting our hearing. Hindi, kasi ang gusto mangyari ni PRD na tapusin na itong investigasyon ngayon kasi hindi na siya gustong pabalik-balik dyan. Baka sumuna naman siya ulit na papuntahin dyan at yung pera daw niya ang ginagamit ngayon kasalukuyan ay galing sa kanyang retirement fee pa lang. Tapos malayo yung Davao. Kung papalik-balik siya sa Manila, mahirapan. Kaya gusto niya, tapusin na ngayong gabi hanggang magdamag daw ang investigation. Hindi niya alisan yan. Yun ang kanya mga matinding binitawang salita. In the morning. Doon siya nahihirapan actually siguro. In the same manner that I would like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front.
Ang problema ngayon, itong si Ontiveros, hindi magpatawag ng sensitive kasi ayaw lang niya yung mga bastos. Tigilin na po natin yung pagsisira at paninira sa mga Hindi ba, institusyon. Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko ho, gano'n talaga. Baski saan mo ako ilagay, gano'n ka. Even in front of anybody. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako. Kasi galing ako sa baba. Salamat Class kayo, three Mr. ako. Chair. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya, ng ma'am, seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos Salamat man. kayo, Wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya. Thank you, Mr. President. I am now, hindi sa lahat ma'am, baka sabihin mo magwalang hiya ako sa inyo, hindi yan. May kunting edukasyon rin ako, decency. Yung demeanor ko, yung pinapakita ko sa inyo, yung galit ko, yung rage ko, sa kriminal yan. Dahil nga, naging prosecutor ako, matagal masyado. Ako muna. Professor ako ng Professor ng... Police Academy. Thank you, Mr. President. Sir, Mr. President.